Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Sa Majuro Christian Church, ngayon po ay July 31st, year 2024 para po sa ating uh, sama-samang panalangin sa Panginoon ay tayo po ay tutunghay muna sa pag-aaral po o pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At nandito po tayo sa ika-6 na aklat sa kabanatang 1, hinggil po sa pag-aaral natin sa pagtulong sa ibang tao na makilala o maipahayag po natin ang ating Panginoon Kristo sa kanila. Last Wednesday po ay napag-aralan natin ng tungkol sa kahalagahan ng tungkulin natin na makapagpatotoo sa ibang mga tao tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ngayon po ay tingnan natin at bigyan pansin sino ang dapat nating maitampok, no? Sino ang dapat nating maipakilala sa ating pong pagpapahayag o pagbabahagi po natin tungkol sa ating Panginoon Kristo. Siguro po tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Hingi po tayo ng gabay sa Banal na Espiritu sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ibinigay muli sa amin ang pagkakataon na magsama-sama po kami, Panginoon, pagkatapos ng pagtatrabaho sa buong maghapon sa lahat ng aming mga ginawa. Salamat po sapagkat binigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas at pagkakataon na magsama-sama upang manalangin at ngayon din po ay mag-aral ng inyong mga salita. Humihingi po kami ng tulong sa Diyos Espiritu Santo na nasa aming puso na patuloy na magtuturo sa amin sa lahat ng katotohanan ito. Turuan niyo po kami at ipakita ang mga bagay na dapat naming ilapat sa aming pamumuhay sa bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sino nga ba ang dapat natin ipakilala o itampok sa ating pagbabahagi po natin sa ibang tao tungkol sa ating Panginoon Kristo na bahagi ng ating pagtulong para sa kanila? Buksan po natin sa John 14:6. Sa aklat po ni Apostol Juan sa kabanatang 14 sa talata pong 6, isa sa kilalang talata hinggil po sa ating Panginoong Kristo. John 14:6. Ito po ang sabi ng Biblia, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Bakit sino ang dapat nating itampok sa ating pagbabahagi po ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo? Wala pong iba na malinaw na ipinakita rito, ang ating Panginoong Kristo. Siya ang dapat nating ipakilala sa ating pagpapahayag o pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao bilang pagtulong natin sa kanila. Bakit? Ano ang mga kadahilanan? Sapagkat malinaw dito dahil siya ang katotohanan, no? Ang daan, ang buhay na walang hanggan at wala nang iba, ang sabi ni Apostol Juan. Sapagkat alam po natin na sa bawat pangangaral o grupo ng mga nangangaral po ng salita ng Panginoon, alam po ninyo napakahalaga na makita natin kung sino talaga ang ipinakikilala o itinatampok natin sa ating pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. At sana po maging malinaw na ipinakita rito na tanging ang ating Panginoon Kristo ang siyang katotohanan, no? At buhay, siyang daan, at malinaw na ipinapakita rito na talagang siya lamang, no? Kaya napakahalaga sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon sa ibang mga tao ay sana maging malinaw kung sino ang ating ipinakikilala para sa kanila. Hindi ang ating mga sarili, hindi ang ating mga anumang mga turo na gusto nating hatid sa kanila, kundi ang pinaka tampok ng ating pangangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na makilala po nila bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. At may sinabi rin po sa sumulat ng mga gawa, kabanatang 4, talatang 12. 1 Gawa, sa chapter 4, verse 12. Gawa 4:12. Ito po ang sabi, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao
na sukat nating ikaligtas. Napakalinaw, no? Sa kanino mang iba. Talaga pong wala na pong iba, no? Para magkaroon tayo ng kaligtasan at walang ibang pangalan, no, sa silong ng langit na ibinigay, kung may kapahamalaan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ating kaligtasan. So dito lamang po sa mga talatang ito ay pinapakita na talagang ang ating Panginoong Kristo lamang ang katotohanan ng buhay, ang daan na kailangan natin para sa kaligtasan po ng ating buhay. Tanging ang ating Panginoong Kristo lamang ang dapat maitampok. Kaya napakahalaga po ito na makita natin sa ating pagbabahagi po tungkol sa ating Panginoong Kristo na sana ang naipakilala natin sa kanila at naiwan ang pangalan na ating pinapakilala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Hindi ang ating mga sarili, hindi ang Majuro Christian Church o ano paman, kundi ang pangalang Jesucristo, no, na siyang tanging daan natin, katotohanan at buhay para sa daan po ng kaligtasan na kailangan natin. Okay? So, kung siya ang dapat nating itampok, buksan natin ang Hebreo 4:12. Hebreo 4:12, isang magandang malaman din natin sa Hebreo 4:12 sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 4 sa talatang 12. Ito ang sabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga utak, at madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Mahalagang makita rin natin sa itinuturo po ng aklat ng Hebreo sa talatang ito ang tungkol sa salita ng Diyos. Bakit mahalagang gamitin natin ang Biblia sa ating pagpapatotoo? Sapagkat ito po ang nagbibigay ng buhay. Itinuturo natin, ipinapakilala natin ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng suporta ng kanyang mga salita. Okay? Kaya lahat ng ating mga sinasabi, lahat ng ating binabahagi ay ito po'y pinagtitibay po ng kanyang mga salita. Bakit? Kasi po ito ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. Ito po ay may buhay. No? Ito po ay nakakaabot sa pangailangan nating panloob. At higit dito ay ang makaunawa po ang ating mga puso hinggil sa ating kalagayan. At ang salita lamang po ng Diyos ang nakakasiyasat, no, at nakakaunawa ng ating mga puso. Dahil tayo may pangangailangang panloob, no, sa ating espiritual na pangangailangan, wala pong ibang masasabi natin na salita na maaaring makaabot dito, no, upang saklawan ang ating mga budhi, ang pangailangan ng ating mga puso, kundi ang salita ng Diyos. Kaya ito po ang ating gagamitin na pinaka-tools natin, na dala-dala natin sa ating pagbabahagi o pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng tulong ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga na ito ay ating maunawaan, basahin, bulayin, sapagkat wala tayong ibang ibabahagi kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo na nasusulat po mula sa kanyang mga salita na makakaabot po sa ating panloob na pangailangan, at ang haka at ang laman ng ating puso walang iba kundi ang salita ng Diyos. So magbibigay po ako ng ilang mga talata na babasahin natin sa mga talatang ito at tingnan natin, pag-aralan kung ang mga pangungusap na ito ay ano ang binibigay o itinuturo ng mga talatang ito sa ating nabasa, no? Tingnan natin mabuti upang makatulong ang salita ng Diyos sa ating pag-aaral. Okay? Tulad po sa Kawikaan, kung babasahin po natin sa aklat ng Kawikaan, hindi po tayo lumalayo hinggil sa ating pagtulong sa ibang tao sa pamagitan po ng pagpapakilala natin sa ating Panginoon Kristo na siyang tanging daan, katotohanan at buhay, at daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan po ng pagpapatunay, no, ng kanyang mga salita. Ang sabi ng Kawikaan 4:12, dito tayo sa Old Testament. Kawikaan, kabanatang 4 sa talatang 12.
Kawikaan 4, talatang 12. Madalas tayo sa number 4 and then number 12, no? Proverbs chapter 4 verse 12. Pagka ikaw ay yumaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Ano po ba ang pinauunawa dito sa atin ni Solomon, no? Bagamat ito ay payo, hindi sa mga magulang, ito ay na lumalakad po sa karunungan, at hindi lang masasabi natin ang salita ng Panginoon hindi lamang po sa mga magulang natin, kundi para sa lahat, na makikita natin ang pinagmulan ng payo mula sa salita ng Panginoon, at pwede tayong lumakad at bigyan tayo ng karunungan sa ating paglakad. Pagka ikaw ay umayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang, at kung ikaw ay tumatakbo. Ibig sabihin po ito ng talatang ito ay talagang mapagkakatiwalaan po natin ang salita ng Diyos, no, hinggil sa ating paglakad, nagbibigay ng karunungan para sa ating mga hakbang. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. So lalo na sa ating pagbabahagi po ng salita ng Panginoon sa ibang tao, no, ito ang ating pinangahawakan. Yumayaon man tayo, humahakbang o tumatakbo, kailanman ang pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, kailanman hindi tayo matitisod. Wala tayong kabiguan sa salita ng Panginoon anumang panahon ng ating buhay, no? Sa ating pagtakbo, sa ating paglakad, sa ating paghakbang, kailanman ang nagtitiwala sa salita ng Diyos, kailanman ay hindi matitisod. Okay? Hindi sinasabi nito na tayo ay mapagkakatiwalaan natin lagi ang ating mga damdamin, no, tungkol sa mga bagay na pang-spiritual. Kung ang pag-uusapan natin, lalo na ang tungkol sa spiritual, gaya ng sinabi ng Hebreo 4:12, no, siya ang nakakatarok ng ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, upang maabot at maunawaan ang kalagayan ng ating mga puso. So, kailanman ang nagtitiwala sa salita ng Panginoon, kailanman hindi matitisod. Isa pa ho sa Pilipos 3:8. Sa Bagong Tipan, Pilipos 3:8. Sa aklat ng Pilipos. So, kaya nga po madalas, mas maganda, no, kung gagamit tayo ng Biblia, itong pinaka-hard copy natin. No, kung meron po kayong Biblia. Minsan, pag nagtiwala tayo sa ating mga cellphone, minsan, ito rin isang daan, parang nagiging instant, no. Minsan, hindi rin nakakatulong sapagkat kung ganitong klase ng ating Biblia na talagang hahanapin natin ay makakatulong sa ating memorya, nakakatulong sa ating maunawaan mas lalo, no, na makilala natin mabuti ang mga Biblia na hawak po natin. Okay? Hindi lamang tayo umaasa sa papindot-pindot, no, na automatic na makikita natin, kundi kung gusto natin mas lalong maunawaan, makatulong sa ating mga memorya hinggil ng salita ng Panginoon, gumamit tayo ng mga hard copy na meron tayo, no? Tingnan natin sa Pilipos 3:8. Pilipos 3:8. Efeso, Pilipos, kabanatang 3 sa talatang 8. Tingnan naman natin ang katotohanan dito sa Pilipos 3:8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaring kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng mga bagay, inari kong sukal o basura lamang upang tamuhin ko si Kristo. Dito ang makikita natin ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pagsumikapan ng tao sa ating mga buhay ay ang makilala natin ang Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon sariling tagapagligtas. Gaya sa karanasan po ni Apostol Pablo. Alam naman natin kung gaano siya kayaman, kung gaano siya karunong, kung gaano karami ang kanyang mga credential sa kanyang dating relihiyon, no, sa kanyang buhay, kung ano ang kanyang katatayuan. Pero para kay Apostol Pablo, ang sabi niya rito, pinakita niya ang kahalagahan na napagsumikapan ng tao sa kanyang buhay ay ang makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ang lahat ng mga bagay na ito, kung ano man meron siya, para sa kanya isang basura lamang, kapalit
ng pagkakilala niya sa ating Panginoon. So nakikita natin na talagang napakahalaga po na ang ating Panginoon ay siyang ating maitampok, maipakilala, at sa tulong ng salita ng Panginoon na nakikita natin ang kahalagahan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kahit si Apostol Pablo na dating Saulo ay inaring basura ang lahat ng mga bagay sa kanya, makilala lamang niya ang Panginoon. Tayo po mga kapatid, maaring yes, kilala natin ang ating Panginoon, pero minsan sa ating mga buhay ay merong nagiging hadlang na mas higit sa ating buhay para mas lalo natin makilala ang Panginoon. Di ba? At nandun ang ating malaking panghihinayang, no? Ang ating pagpili sa mga prioridad, no? Pero para kay Pablo, kung siya ang tatanungin natin, ano man mga bagay na ito na meron siya, walang hihigit basta makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po ganun din po tayo sa ating mga buhay ngayon. Okay? Huwag natin pabayaan na ang mga bagay na meron tayo ay makahadlang upang mas lalo natin siyang makilala. Hindi po natatapos ang ating pagkilala sa ating Panginoon Kristo. Kailangan natin lumago kahit hanggang sa kita na natin sa Panginoon ng mukhaan at harapan personal. Hindi matatapos, no? At marami pa tayong dapat malaman tungkol sa ating Panginoon na makilala pa siya sa mas lalo pang napakalawak na kaparaanan. Hindi po ito natatapos. Okay, kaya sana mas lagi natin ipanalangin Panginoon, patuloy kang magpakilala sa akin sa pamamagitan ng iyong mga salita, no? Makilala kita. Lord, I want to know you more. Yan isang sabi ng isang awitin. Hindi po ito natatapos. Okay, kaya sana ganun din po ang ating pananabik at ang ating pagnanais na makilala siya na walang hahadlang anumang mga bagay upang siya ay ating makilala. Romans 1:20. Tingnan pa natin ang Roma 3, talatang 20. Romans 1:20. Chapter 1. Verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pananglalangin at sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Sabi rito, yung makita natin dito na sa pagmamasid lamang ng mga bagay na nilalang ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng ilang mga kaalaman tungkol sa mga katangian ng Diyos, no? Isa sa kaparaanan ng Panginoon upang magpakilala siya ay ang kanyang mga nilikha. No? Bagamat hindi natin siya nakikita sa pamagitan ng kanyang mga dakilang nilikha na nakapaligid sa atin, ay nagpapatunay at nagpapakita at nagpapahayag sa atin na mayroong isang dakilang Diyos na gumawa. Mayroong isang marunong na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay na ito na nagpapakilala tungkol sa Kanya. Okay? Kaya napakadakilang karanasan na nakikita natin sa Kanyang mga nilikha, na makita natin na talagang kahanga-hanga ang ating Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay nagpapakita na mayroong isang dakilang Diyos na lumikha at marunong sa lahat na gumawa ng mga bagay. Tignan lamang natin, kahit nga dito, kahit dyan nga sa Marshall Island, di ba? Talagang mamamangha tayo sa biyaya ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, no? Sa magkabilang tinitira natin ay magkabilay dagat. Okay? Paano silang nabubuhay? Paano silang pinag-iinom ng Panginoon? Yung mga dakilang likha na Panginoon na nakikita natin, no? Sa kanyang proteksyon ay masasabi natin talagang sa simpleng maliit na isla ng Marshall Island, paanong nabubuhay at pinoprotektahan ng Panginoon ang lugar na ito, no? At ito ay nagpapakita na mayroon talagang isang Diyos na buhay na dapat nating pagtiwalaan. Okay? Isang talata pa na tingnan natin sa Romans 14:12. Roma 14:12. Roma 14:12. Roma 14:12. Tingnan pa natin. Romans 14 verse 12. Kaya nga ang mga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos na kanyang sarili. Sa paraan ng pagpapakilala ng Diyos, no, ito man sa kanyang nilikha,
ito man ay sa pamagitan ng kanyang mga salita, ito man ay sa pamagitan po ng kanyang anak na bugtong na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga siya naparito na isang Diyos na nagkatawang tao upang ipakilala sa kanya ang kanyang ama, ang kanyang ama dito sa sanlibutan, na mayroong Diyos na lumikha, Diyos na nagmamahal sa ating lahat, at Diyos na darating ang panahon na siya rin hahatol sa lahat. Maliwanag sa verse 12 ng Romans 14 na ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Okay, kaya pinapakilala natin ang tungkol sa ating Panginoon at sa pamagitan ng kanyang mga salita. Okay? At ayon din sa kanyang mga salita, ang lahat ay magsusulit sa Diyos. No? Bagamat ipinapahing natin ang ating Panginoon, ipinapakilala, at isa pa sa dapat na maunawaan sa ating pagpapakilala, no, at pagpapahayag ng salita ng Panginoon hinggil sa ating pagpapahayag sa mga tao hinggil sa ating Panginoon, malinaw din na maunawaan nila ang Roma 3:23 na ipinapakita ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat isang bagay na napakahirap na sabihin lamang natin sa isang tao na ako at ikaw ay makasalanan at tayong lahat ay makasalanan. Minsan, sa ibang mga tao ito ay napakahirap tanggapin. Pero, kung ito ay ipapakita natin na ito ipinahayag ng Diyos, no, na ang lahat ng mga tao ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, masakit man ang katotohanan pero dapat natin tanggapin sapagkat dapat natin ipaunawa. Kaya tayo nagnanais na tumulong sa ibang mga tao hinggil sa pagpapahayag, pagpapakilala natin sa ating Panginoon Kristo, sapagkat tayo nga po ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. At darating ang panahon bilang isang tao makasalanan na nagkasala sa Diyos, ang lahat ay magsusulit at haharap sa Kanya. Okay? Hindi lang natin ipapahayag ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Ang Diyos ay isang manlilikha, kundi tandaan natin, isa sang Diyos na makatarungan. Ang nagkasala ay dapat niyang parusahan. At ayon sa salita ng Panginoon, ang lahat tayo ay magsusulit sa Kanya. Kaya dapat ay maunawaan po natin ito. Saan natin ito makikita? Sa Kanyang mga salita. Okay? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos ay ito ang gamit ng Diyos upang ipakita natin at ipahayag natin kung ano yung ating ibinabahagi para sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Kaya napakahalaga na bahagi ng ating pagtulong sa ibang tao ay isang napakahalaga na bigyan tayo ng pagnanais ng Panginoon na talagang gawin natin ito at magkaroon tayo ng puso na nais natin tulungan ang ibang tao, no, na maibahagi ang ating Panginoon Kristo. Maganda siguro isang pagpaplano ang kailangan natin, no, hinggil sa na paano tayo makakatulong sa ibang tao para maipahayag natin ang tungkol sa ating Panginoon Kristo. Siguro napakahalaga pong mensahe ang ating dala-dala bilang mga sugo ng Panginoon gaya ng pinag-aaralan natin sa Gospel of Matthew. Okay, tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan na napakahalagang mensahe para sa lahat ng tao. Kaya maganda na hingi tayo ng lakas at karunungan sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pagnanais para gawin ito para sa Kanya bilang pagmamahal natin. Marahil una, maganda, kumuha ka ng isang maliit na notebook, kwaderno, isang panulat, and then isipin mo, sino ba yung mga taong gusto mong tulungan para bahaginan po at maipakilala mo ang Panginoon para sa kanila. Isulat mo ang kanilang mga pangalan na napakaganda. No? Sulat natin. Yung mga pinaplano natin na gustong natin na isang araw ay makita natin sila at masabihan, mabahaginan tungkol sa ating Panginoon Kristo. Pamilya mo pa, asawa, kapatid, pamangkin, pinsan, tiyuhin, tiyahin, mga katrabaho, isulat po ninyo siya. And then, pag naisulat mo siya, dahil may pagnanais tayo na sila'y mabaginan at makapakinig sila hinggil po sa patotoo
natin hinggil sa salita ng Panginoon kung paano niya tayo iniligtas. And then, maganda, yung mga pangalan na isinulat natin ay ipanalangin natin sa Panginoon. No? Idalangin natin, Panginoon, bigyan mo ko ng mainit na pagnanais upang ang mga pangalan na ito ay gusto kong matulungan sa pamamagitan po ng pag-share ko ng mabuting balita ng kaligtasan na mula sa inyong mga salita. Gusto ko po na kayo po ay ipakilala sa kanila na gaya ng pagkakilala ko po sa inyo bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. And then, Lord, sa huli, anytime ibibigay ng Panginoon, gaya ng ating idinalangin, ang pagkakataon upang sila'y ma-meet mo at makausap tungkol sa Panginoon. So, anong dapat natin gawin? Dapat maging ready tayo anytime. Di ba? Lagi tayong maging handa. Na dapat ay handa tayo doon sa ating ipapahayag hinggil sa Panginoon, tungkol sa Panginoon sa Kristo, na maipahayag natin para sa kanila. So, magandang bagay ito upang tayo makatulong sa kanila, lalo tigit sa pangailangan nilang spiritual sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya sana po makatulong po sa inyo yon. Okay, nakita natin ang kahalagahan, nakita natin ang isang paraan upang matulungan natin ang ibang tao, ang pamaraan upang ipakilala natin ang Panginoon Kristo para sa kanila. Isulat natin ang kanilang mga pangalan, and then ipag-pray, and then anytime kung bubuksan ng Panginoon ang pagkakataon, no, na sila ay makausap mo, na ibinigay ng Panginoon dahil gaya ng ating panalangin, gusto natin sila makapakinig at mabahagi na salita ng Panginoon hinggil sa salita ng Diyos sa kaparaanan ng pag-ibig at pagpapatawad na ibinibigay ng Panginoon. At kung hindi man sila kumilala sa ating Panginoon at tanggihan nila ito, hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ang ating Panginoon Kristo. Pero tandaan natin, darating ang panahon, ang lahat tayo ay magsusulit sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, simulan natin sulat ng mga pangalan nila, and then ipanalangin sila, and then maging handa tayo anytime sa time at araw na ibibigay ng Panginoon na gaya ng ating dinadalangin na sila ay makausap tungkol sa ating Panginoon Kristo. At ang layunin natin, alam natin, ay ang sila ay makakilala sa Panginoon at sila ay magpaligtas sa Panginoon, sapagkat tanging si Yesu Kristo lamang ang daan ng katotohanan ng buhay. Sino man di makakaparong sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Isang mensahe na napakahalaga na dapat natin dalhin sa kanila bilang pagnanais nating matulungan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakilala natin tungkol sa Panginoon. Kaya nawa gamitin tayo ng Diyos sa kaparaanan ito na magdala ng tao kay Kristo sa biyaya at kilos niya sa mga buhay ng mga nangangailangan tungkol sa ating Panginoon. Kaya sana po yung unang kabanata ng ating pag-aaral ay ito ay maging nakatulong po sa atin. Bigyan tayo ng Diyos ng pusong may pagnanais na tulungan ang maraming mga tao upang gamitin tayo ng Panginoon na ipakilala siya, ipahayag siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kaya sana maging handa tayo anytime kung kailan tayo gagamitin ng Panginoon, at lalo na sa mga taong ninanais natin na tulungan upang makilala nila ang Panginoon Kristo. Okay po, kaya sa next Wednesday ay dadako tayo sa ikalawang kabanata ng ating pag-aaral. Ingatan po tayo ng Panginoon at patuloy pong pagpalain ng bawat isa, no? At gamitin niya sa kanyang kaluwalhatian sa lahat ng ating mga ginagawa, sinasabi, at saan man tayo naroroon, naway makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon at gamitin niya tayo upang ipakilala ang ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, at gamitin niya tayo bilang isang buhay na patotoo na ang ating Panginoon Kristo ay ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtuturo na iginawa mo sa amin. Sana, Panginoon, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin bilang isang tapat na sugo mo, Panginoon, na ipakilala ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga taong ibibigay mo sa amin upang sabihin namin ang tungkol sa aming patotoo sa aming Panginoon Kristo. Gabayan po ninyo ang mga kapatid sa Majuro Christian Church. Patuloy mo pangunahan kami at gabayan at ingatan ang magsalita mo, ang patuloy naming pagtiwalaan. Salamat po. Gabayan ng bawat isa. Salamat po sa gabi na ito sa lahat ng inyong karunungan at biyaya po ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong magdalanginan sa ating Panginoon sa Kristo. Salamat po.